may isang pangyayaring halos hindi inaasahan ang nangyari sa Iran. Ayon sa ulat at mga pahayag mula sa kampo ng Islamic Revolutionary Guard Corps, napilitan ng bansa na ilagay sa mesa ang isa sa pinakamahalaga nitong sandata. Isang bagay na ilang dekada nilang ipinaglaban, pinrotektahan at tiniis ang matinding sanctions para lang mapanatili ang kanilang uranium program. Ayon kay Donald Trump sa kanyang pahayag noong April 16, 2026, pumayag umano ang Iran na huwag magmay-ari ng nuclear weapons at isuko ang kanilang stockpile ng enriched uranium. Dagdag pa niya, malinaw daw at matibay ang naging kasunduan. Kung totoo ito, malaking pagbabago ito para sa Tehran. Dahil ang uranium program hindi lang simpleng proyekto. Ito ang naging simbolo ng lakas ng rehimen, ang pundasyon ng kanilang impluwensya sa rehiyon, at isa sa pinakamalakas na baraha ng IRGC. Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ayon sa The Manila Times, ang stockpile na naabot hanggang 60% enrichment ay kabilang sa mga kailangang isuko. Isang malinaw na paglabag sa matagal ng red line ng Iran na paulit-ulit nilang sinabing hindi nila kailanman bibitawan. Pero ngayon tila napilitan silang umatras, pinagsamang pressure mula sa military actions, economic blockade at diplomatic negotiations ang nagtulak sa Iran sa puntong ito. Para sa marami, ito ang unang malinaw na senyales ng pagguho ng imahe ng IRGC bilang isang hindi matitinag na puwersa. Pero para maintindihan kung gaano ito kabigat, kailangan munang balikan kung bakit napakahalaga ng uranium para sa Iran. Ayon sa Arms Control Association noong 2015, sa ilalim ng Joint Comprehensive Plan of Action, nilimitahan ng enrichment ng Iran sa 3.67%. Ginagawa ito sa Natanz Nuclear Facility at may limit din ang dami ng stockpile. Sa panahong iyon, sumusunod ang Iran sa kasunduan. Pero nagbago ang lahat nang umatras ang US sa deal sa unang termino ni Trump. Unti-unting tumaas ang enrichment level ng Iran mula 20% hanggang umabot sa 60%. At doon nagsimula ang bagong yugto ng tensyon. Isang yugto na ngayon tila umabot na sa pinakamapanganib na punto. Pagsapit ng June 2025, ayon sa mga ulat, umabot na sa mahigit 440 kilo ang highly enriched uranium ng Iran. Sapat ito para makagawa ng higit 10 nuclear warheads. Sa puntong iyon ang tinatawag ng mga eksperto na breakout time, halos umabot na sa zero. Ibig sabihin kung gugustuhin ng Iran, kaya nitong makabuo ng nuclear weapon sa napakaikling panahon. Ito ang matagal ng kinatatakutan ng Israel, Saudi Arabia at United States. Ayon sa International Atomic Energy Agency, ang uranium na ito ay hindi lang basta nakaimbak sa isang lugar. Ipinamahagi ito sa 3 underground facilities. Ang Natanz Nuclear Facility, nakabaon sa loob ng bundok, napapalibutan ng makakapal na concrete at lead shielding. Ang Isfahan Nuclear Facility, isa sa pinakamahalagang pasilidad, dito nakaimbak ang malaking bahagi ng stockpile na may mga tunnel na lampas 70 metro ang lalim. At ang Fordo Fuel Enrichment Plant, itinayo mismo sa loob ng bundok, dinisenyo para kayanin kahit direktang pambobomba. Ayon naman sa pagsusuri ng Bulletin of the Atomic Scientists, malaki ang pinsalang dulot ng airstrikes ng US at Israel noong June 2025. Maraming bahagi ng mga pasilidad ang nasira at may ilang uranium na natabunan ng mga debris. Pero may isang malaking problema, hindi nawawala ang uranium. Ang uranium na na-enrich na sa 60%, hindi basta-basta nawawala o bumababa ang level nito. Kaya nitong manatili sa ganoong estado sa loob ng daan-daang taon. Sa madaling salita, nasira ang mga pasilidad pero hindi nawala ang mismong banta. Kung makahanap ng oras at resources ang Iran, kaya nitong buuin muli ang buong programa. At kung mangyari iyon, may mas malaking epekto. Ayon sa mga analysis, posibleng sumunod ang Saudi Arabia, Egypt at Turkey sa parehong landas. Isang nuclear arms race sa Middle East. Ito ang dahilan kung bakit ayon sa ulat ng The Washington Post, may planong inilatag ang Pentagon kay Donald Trump. Hindi lang simpleng airstrikes, kundi isang ground operation, direktang pagkuha sa uranium. Sa plano, ang ika-82 Airborne Division ay magpaparatroop papasok sa teritoryo. Gagawa ng runway mula sa wala. Babaklasin ang daan-daang talampakang rabol para marating ang mga underground tunnels. Kasunod nito, papasok ang Delta Force at Navy SEALs, nakasuot ng hazmat suits, dahan-dahang gagalaw sa loob ng mga pasilidad. Bawat lalagyan ng uranium iisa-isang susuriin. May radiation sensors, may posibilidad ng mga trap, at bawat hakbang kailangang eksakto.
Dahil isang pagkakamali lang pwedeng magdulot ng sakuna na hindi lang sa rehiyon, kundi sa buong mundo. Isipin mo ang senaryo na yon. Isang operasyon na kailangang isagawa habang tuloy-tuloy ang missile fire sa loob ng ilang linggo. Ayon sa The Wall Street Journal, iilan lang sa buong militar ng United States ang may training para sa paghawak at pag-recover ng nuclear materials. Ibig sabihin, kahit may plano, kulang ang tao na kayang gawin ito. Dagdag pa rito, ayon sa mga dating defense officials, ang ganitong operasyon ay mas komplikado pa kaysa sa Normandy landings. Posible sa papel, pero halos imposible sa aktwal na laban. At dito nagbago ang strategy. Sa halip na direktang pag-atake, pinili ni Donald Trump ang isang mas tahimik pero mas epektibong paraan. Walang putok, walang deployment ng special forces, isang galaw lang. Ang Strait of Hormuz, isang makitid na daanan ng tubig na humigit kumulang 34 na kilometro ang lapad. Pero dito dumadaan ang halos 20% ng oil trade ng buong mundo. At higit sa lahat dito dumadaan ang lifeline ng Iran. Mahigit 70% ng maritime trade ng Iran nakadepende sa rutang ito. Hindi lang langis, kundi pagkain, raw materials, gamot, pyesa, halos lahat. Ayon sa ulat ng CNBC noong April 13, 2026, nagdeklara ang US Navy ng full blockade sa mga Iranian ports sa Hormuz. At ang epekto agad-agad. Sa loob ng unang 24 na oras, wala kahit isang barko ang nakalusot. Ayon sa United States Central Command, tuluyan nilang napahinto ang maritime trade ng Iran. Kinumpirma naman ng Bloomberg na sa loob ng 3 araw, 14 na barko ang nagtangkang dumaan at lahat ay napilitang umatras kahit ang suporta ng China hindi naging sapat. Ayon sa Newsweek, halos 77% ng oil ng Iran ay papunta sa China. Pero kahit ang mga tanker na may kaugnayan sa China, pinabalik ng US destroyers. May isang tanker pa, ang Rich Starry, na nakapasok na sana sa Hormuz. Pero kalaunan, natrak at napilitang bumalik sa Persian Gulf at hindi lang langis ang naapektuhan. Ayon sa pagsusuri ng PBS, ang karamihan ng food imports ng Iran dumadaan din sa dagat. Wheat, rice, cooking oil, mga sangkap sa paggawa ng gamot. Sa madaling salita, hindi lang ekonomiya ang tinamaan, kundi pati ang mismong supply ng pang-araw-araw na pangangailangan. At dito naging malinaw ang epekto ng blockade. Hindi ito simpleng military move. Isa itong direktang pagputol sa ugat ng buong sistema ng Iran. Isang hakbang na walang bala, pero may kaparehong bigat ng isang digmaan. Pinutol ng blockade ang lahat. Bago pa maramdaman ng mga tao sa Tehran ang buong epekto, ayon sa mga ulat, nauna nang nagkwenta ang mismong liderato ng Iran. At ang nakita nila, isang malinaw na countdown. Sa loob ng 10 araw, posibleng huminto ang buong bansa. Kung titingnan mula sa pananaw ng Iran, sunod-sunod na ang problema. Mga airbase, binomba. Mga nuclear facility na tabunan ng rubble, naputol ang chain of command. Ayon sa mga ulat, may mga commander ng Islamic Revolutionary Guard Corps na tinamaan sa mga strike. Malaki rin ang pinsala sa missile production capacity. At higit sa lahat, ang inaasahang suporta mula sa China at Russia hindi dumating sa konkretong paraan. Pagkatapos dumating ang pinakamabigat, ang tuluyang pagputol sa maritime trade. Ang epekto nito hindi lang pang-ekonomiya, ito ay usapin ng survival. Ayon sa mga analysis, sa loob ng 10 araw, posibleng tumigil ang oil production, maubos ang food supply, huminto ang industriya at matuyo ang daloy ng pera. Sa dagat, ayon sa mga ulat, mahigit 157 milyong barrels ng Iranian oil ang naipit at halos lahat nito nakalaan sana para sa China. Pero hindi makaalis. At dito lumitaw ang pinakamahalagang tanong. Mas mahalaga ba ang uranium o ang Strait of Hormuz? Dahil ang uranium isang bargaining chip, pero ang Hormuz direktang konektado sa buhay ng rehimen. Kapag naputol ang kita, ano ang silbi ng nuclear program? Kung nagugutom ang bansa, ano ang halaga ng enriched uranium? Sa loob ng maraming taon itinuring ng IRGC ang uranium bilang simbolo ng lakas at pagtutol. Pero sa harap ng pagbagsak ng ekonomiya, nawala ang bigat nito. Dito naging malinaw ang dahilan kung bakit napilitang makipag-usap ang Iran. Hindi dahil sa imposibleng komando operation, kundi dahil sa oras. Ang pressure na dala ng blockade sa Hormuz, ang tunay na nagpilit sa kanila, naubos ang oras. At ang pinakaunang nakaalam nito, ang Iran mismo. Pero may isang mahalagang layer sa kwentong ito, na hanggang ngayon hindi pa rin malinaw ang sagot. Ngayon dito na nagiging mas komplikado ang lahat. Ang tanong, tatanggapin ba ito ng tahimik sa loob ng Iran o magsisimula ito ng panibagong laban sa loob mismo ng gobyerno? Dahil hindi iisa ang sentro ng lakas sa Iran.
Sa kasalukuyan may dalawang puwersa na tila magkasalungat na ang direksyon. Sa isang panig si Masoud Pezeshkian, isang leader na ayon sa mga ulat mula pa sa simula ng gulo ay nagtutulak na ng ceasefire. Nagbabala siya na kung magpapatuloy ang sitwasyon, maaabot sa puntong tuluyang babagsak ang ekonomiya sa loob ng ilang linggo. Para sa kanya praktikal ang solusyon, isuko ang uranium, tanggalin ang blockade at panatilihing buhay ang sistema. Sa kabilang panig naman ayon sa mga ulat ng Iran International, nandyan si Ahmad Vahidi, isang makapangyarihang tao sa loob ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Ayon sa mga ulat, pinipigilan niya ang ilang presidential appointments, pinupunan ng mga posisyon sa Intelligence Ministry at iniimpluwensyahan ang mga desisyon sa national security. Sa madaling salita, hindi lang siya sumusunod, kundi kumikilos na parang siya ang may kontrol. Ayon naman sa ulat ng The Federal, hinihingi ni Pezeshkian na maibalik sa civilian government ang executive power. Pero mariin itong tinanggihan. Dito nagsimula ang banggaan ng dalawang pananaw. Sabi ng IRGC, ang problema ay ang kakulangan ng reforma ng gobyerno. Sabi naman ni Pezeshkian, ang agresibong strategy ng IRGC ang mismong sumisira sa ekonomiya. Parehong may punto. Pero walang gustong umatras. At sa gitna nito may isa pang mahalagang figura, si Mojtaba Khamenei. Ayon sa mga ulat, siya ang pumalit matapos ang pagkamatay ng kanyang ama na si Ali Khamenei sa unang gabi ng digmaan. Sa papel siya ang commander-in-chief, pero sa aktwal na galaw tila ang kontrol ay nasa kamay ng IRGC. Isang malinaw na power vacuum. At sa ganitong sitwasyon mas lumalakas ang impluwensya ng militar kaysa sa civilian leadership. Ngayon ilagay mo sa gitna nito ang desisyon tungkol sa uranium. Maaring tanggap na ito ni Pezeshkian pero ang tanong, pareho ba ang paninindigan ng IRGC? Dahil ang uranium hindi lang simpleng asset, ito ay simbolo. Simbolo ng lakas, simbolo ng paglaban, at simbolo ng identidad ng rehimen. Kung ito ay isusuko, hindi lang ito economic decision, isa itong ideolohikal na pag-atras. At sa ganitong klaseng sistema, ang ganitong hakbang, madalas hindi basta tinatanggap ng walang kapalit. Ang pagsuko ng uranium, hindi lang simpleng desisyon. Para sa Islamic Revolutionary Guard Corps, ito ay parang pagbagsak ng mismong pundasyon ng kanilang paniniwala. Dahil sa loob ng maraming taon, ginamit nila ito bilang simbolo ng lakas at paglaban. Kapag ibinigay ito, parang binura nila ang sarili nilang dahilan kung bakit sila lumaban. Ngayon, posible ba nilang sabotahin ang desisyong ito? Sa teorya, oo. Pwede nilang harangin ang access sa mga nuclear facility. Pwede nilang ilipat ang stockpile sa ibang lugar. Pwede rin nilang bawasan o itago ang totoong dami ng uranium. Pero dito pumapasok ang factor ni Donald Trump. Ayon sa ulat ng CNBC, mula pa sa simula, malinaw ang posisyon niya. Walang atrasan. Nagbanta siya ng matinding kahihinatnan kapag hindi sumunod ang Iran. At matapos ang mga pahayag na iyon, agad niyang ipinatupad ang blockade sa Strait of Hormuz. Kaya kung uurong ang Iran ngayon, madaling hulaan ang susunod na mangyayari. Masihigpit ang blockade, posibleng matapos ang ceasefire, at ang dating imposibleng plano, maaring biglang maging realidad. Ang deployment ng ika-82 Airborne Division kasama ang Delta Force at Navy SEALs ay hindi na lang magiging plano sa papel, magiging aktwal na operasyon. Sa puntong ito, tatlo na lang ang posibleng landas ng IRGC. Una, tanggapin ang pagsuko ng uranium. Masakit ito para sa kanilang identidad pero may tsansa pang mabuhay ang sistema. Ikalawa, hadlangan ang desisyon at ipagpatuloy ang laban. Pero ito ay direktang imbitasyon para sa mas matinding aksyon ng US. Ikatlo, isang internal coup. Patalsikin ng civilian leadership at kunin ang buong kontrol. Pero ito rin ay maaaring tuluyang magpabagsak sa rehimen. Sa tatlong opsyon, lahat ay may kapalit na pagkawala. Walang panalo. Pero sa ngayon, ang nakikitang direksyon, unti-unti silang napipilitang piliin ang unang opsyon. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil wala na silang ibang kayang gawin. Ayon sa pagsusuri ng Foundation for Defense of Democracies, malaki ang epekto nito sa buong rehiyon. Kapag nawala ang nuclear card ng Iran, hihina ang buong network nito. Mula sa Hezbollah hanggang sa Houthis, Hamas at mga milisya sa Iraq, hindi lang Iran ang tatamaan, kundi ang buong balanse ng lakas sa Middle East. At dito lalong lumilinaw na ang laban na ito hindi lang tungkol sa isang bansa. Ito ay laban na may epekto sa buong mundo. Wala na ngayon ang tinatawag na nuclear leverage. Sa loob ng maraming taon, ang mga grupong kaalyado ng Iran ay kumikilos sa anino ng nuclear capability nito. Isang uri ng proteksyon, isang tahimik na panakot, pero ngayon, unti-unti nang nawawala ang aninong iyon.
Ayon sa mga ulat, ang hakbang ni Benjamin Netanyahu na payagan ang usapang ceasefire sa Lebanon ay kasabay ng pagbawas ng nuclear threat ng Iran. Para sa Israel, ito ang pinakamalaking alalahanin nila sa loob ng mahabang panahon. At nang mawala ito, nagbukas ang pinto para sa diplomacy. Maging ang Saudi Arabia at mga bansang Gulf ayon sa mga ulat nakahinga ng maluwag. Pero sa loob ng Iran, ibang kwento ang pwedeng mangyari. Sa kasaysayan, ang ganitong klaseng diplomatic setback ay madalas nagdudulot ng pagyanig sa loob ng bansa. Noong Iranian Green Movement, lumabas ang malawakang protesta. Sinundan ito ng 2019 Iranian protests at ng Masa Amini protests. Bawat isa nangyari sa panahong mahina ang estado. Pero ang kasalukuyang sitwasyon mas mabigat pa sa lahat ng iyon. Ekonomiya, militar at diplomasya. Sabay-sabay na nasa ilalim ng pressure. Kung tutuusin, may ibang opsyon ang United States. Pwede nitong isugal ang libu-libong sundalo para kunin ang uranium sa ilalim ng lupa. Isang operasyon na mas komplikado pa kaysa sa Normandy landings. Pero hindi iyon nang pinili. Sa halip, isinara ang Strait of Hormuz. Ginamit ang oras bilang sandata at hinintay ang Iran na lumapit. At nang dumating ang Iran sa mesa, dala nito ang mismong bagay na dati nitong ipinagmamalaki, ang uranium. Isang bagay na sa loob ng 45 taon, sinabi nilang hinding-hindi nila isusuko. Pero ayon sa ulat ng Axios, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Iran hanggang ngayon. Sa pagitan ng pahayag ni Donald Trump na nagkasundo na at sa aktwal na pagsuko ng uranium, may agwat pa. At ang pinakamalaking tanong ngayon, ano ang magiging reaksyon ng Islamic Revolutionary Guard Corps? Ang katahimikan ba nila ay pagtanggap o paghahanda sa susunod na galaw? Sa ngayon, ang kasunduang nasa mesa parang papel pa lang na hindi pa tuluyang tuyo ang tinta. At kung ito ba ay magiging simula ng kapayapaan o panibagong yugto ng tensyon, malalaman sa mga susunod na araw. May isang bagay na halos hindi inaasahan ng nangyari sa Iran. At kahit tahimik, tila napilitan ng Islamic Revolutionary Guard Corps na tanggapin ito. Kahit pansamantala lang. Pero kahit umatras ang Iran ngayon, hindi na naghihintay ang ibang bansa sa rehiyon. Ayon sa mga ulat, nagsimula na silang gumawa ng pangmatagalang hakbang para tuluyang maiwasan ang sitwasyong ito sa hinaharap. Mga bagong pipeline, mga malalaking proyekto ng ruta ng kalakalan, lahat ay may iisang layunin, iwasan ng Strait of Hormuz. Dahil sa loob ng mahabang panahon, ang kontrol sa rutang ito ang naging pinakamalakas na baraha ng Iran. Ngayon sinusubukan itong tanggalan ng halaga. Ito ang simula ng isang bagong yugto sa geopolitics, hindi na lang laban ng armas, kundi laban ng infrastruktura. Tinatawag ito ng ilan na geoengineering wars. Sa halip na labanan ang kalaban sa isang lugar, binabago mismo ang mapa. Halimbawa, sa halip na bantayan ang isang makitid na daanan, gumagawa ng panibagong ruta na hindi na kailangang dumaan doon. Kapag nawala ang daanang iyon, nawawala rin ang lakas ng sino mang kumukontrol dito. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang umatake, kundi tinatanggal mo lang ang dahilan ng laban. At ito ang kinakaharap ngayon ng Tehran. Sa loob ng maraming taon, ginamit ng pamahalaan ang kakayahan nitong makaapekto sa global economy bilang isang tahimik na panakot sa negotiations. Pero kung may ibang ruta na ang mundo, unti-unting nawawala ang leverage na yun. Kapag ang isang manlalaro sa mesa ay biglang nawalan ng pinakamalakas niyang baraha, nagbabago ang buong laro. At kadalasan, ito ang pinakadelikadong sandali dahil ang pagkawala ng lakas, lalo na kung biglaan, nagdadala ng pressure sa loob ng military at political leadership. Pero sa kabilang banda, para sa mga bansa sa Arabian Peninsula, ito rin ay simula ng panibagong direksyon. Mas independent, mas kontrolado ang sariling supply at ruta. Mas kaunting pag-asa sa isang choke point. Sa madaling salita, ang laban sa Hormuz ay hindi lang tungkol sa kasalukuyang krisis. Maaring ito ang simula ng pagbabago sa kung paano gumagana ang lakas sa buong mundo. Ngayon malinaw na nagbabago ang papel ng mga bansang Gulf. Ang Saudi Arabia at United Arab Emirates hindi na lang simpleng supplier ng langis. Unti-unti na silang nagiging mga rulemaker, mga bansang kayang magdikta kung paano gagalaw ang global trade. Sa halip na umasa sa iisang ruta tulad ng Strait of Hormuz, gumagawa sila ng sariling daan, mga pipeline, mga alternatibong ruta, mga proyektong kayang umiwas sa anumang military threat mula sa karatig bansa. Ito ang tunay na anyo ng sovereignty. Hindi lang kontrol sa teritoryo kundi kontrol sa daloy ng ekonomiya. Oo, napakalaki ng gastos. Umaabot sa daan-daang bilyong dolyar ang mga proyektong ito.
Pero kung ang kapalit ay pangmatagalang seguridad at tuloy-tuloy na daloy ng enerhiya, nagiging malinaw kung bakit ito ginagawa. Dahil hindi na lang langis ang binebenta nila. Ang binebenta nila ngayon ay katiyakan. Isang pangakong hindi mapuputol ang supply. Isang sistemang hindi kayang i-hostage ng kahit sinong bansa. Sa ganitong paraan, ang mapa ng mundo ay hindi lang binabago ng digmaan, kundi ng konstruksyon, ng bakal, ng infrastruktura. At habang patuloy pa ring dadaloy ang tubig sa Hormuz, posibleng mawala ang tunay nitong bigat sa geopolitics. Dahil kung hindi na dito dumadaan ang pinakamahalagang kalakalan, nagiging ordinaryong daanan na lang ito. Isang dating sentro ng lakas na unti-unting nawawala sa eksena. Sa isang banda, isang dekadang strategy ng pressure at leverage ang tahimik na nawawala nang walang isang bala na pinaputok. At dito nagsisimula ang bagong yugto. Isang mundong mas maraming ruta, mas maraming opsyon at mas kaunting choke points. Ngayon sa tanong mo kung ano ang mangyayari sa Iran, hindi ito simpleng oo o hindi. Mas realistic na senaryo, hahatiin nito ang loob ng sistema. Maaaring tanggapin ng civilian leadership ang desisyon para mabuhay ang ekonomiya. Pero hindi ibig sabihin na susunod agad ang buong Islamic Revolutionary Guard Corps. Mas malamang magkakaroon ng internal tension. Hindi agad bukas na banggaan pero unti-unting power struggle. Dahil para sa IRGC, hindi lang ito pagkawala ng strategy, pagkawala ito ng identidad. Kung tuluyang tatanggapin ng Iran ang direksyong ito, mananatili ang rehimen pero mas mahina. Kung lalaban naman ang IRGC, posibleng mas lumala ang sitwasyon sa loob. Kaya ang totoong laban ngayon hindi na lang sa dagat, kundi sa loob mismo ng Iran. At doon malalaman kung alin ang mananaig, ang survival o ang paninindigan. At kung dito pa natin lalong palalimin ang usapan, may isa pang anggulo na unti-unting lumilitaw. Ang epekto nito sa mismong takbo ng pamumuno sa loob ng mga bansa. Dahil sa ganitong klaseng krisis, hindi lang nasusubok ang lakas ng isang bansa, kundi ang paraan kung paano ito pinamumunuan. Kapag mabilis ang pressure, kailangan mabilis din ang desisyon. Pero kapag mali ang desisyon, mas mabilis din ang epekto. At dito nagkakaroon ng malaking pagkakaiba ang mga leader. May mga leader na kayang mag-adjust agad, tahimik, walang ingay, pero tama ang timing. At may mga leader naman na nananatili sa lumang paraan kahit nagbabago na ang sitwasyon. Ngayon isipin natin ang epekto nito sa loob ng Iran. Habang may pressure mula sa labas, may pressure din mula sa loob, mga tao, negosyo, sistema, lahat unti-unting naapektuhan. At sa ganitong sitwasyon, hindi sapat ang matigas na paninindigan. Kailangan din ng flexibility. Kailangan marunong umatras kung kinakailangan. Dahil minsan, ang pag-atras, hindi ibig sabihin ng pagkatalo, kundi paraan para makabawi. Ngayon may isa pang layer na dapat tingnan. Ang epekto nito sa future decisions ng ibang bansa. Habang pinapanood nila ang nangyayari, natututo sila kung ano ang dapat gawin at kung ano ang dapat iwasan. Halimbawa, kung gaano kaimportante ang pagkakaroon ng backup plan, kung gaano kaimportante ang hindi pagdepende sa iisang system, at kung gaano kaimportante ang pagkakaroon ng kontrol sa sariling resources. Hindi ito agad makikita, pero sa paglipas ng panahon, ito ang magbabago sa galaw ng mundo. Dahil ang bawat krisis, nagiging lesson, at ang bawat lesson, nagiging basehan ng susunod na desisyon. Sa huli, bumabalik tayo sa isang simpleng punto. Ang laban na ito, hindi lang tungkol sa kung sino ang may kontrol ngayon, kundi kung sino ang mas handa sa susunod na mangyayari. Dahil sa mundo na mabilis magbago, ang tunay na kalamangan ay nasa kakayahang makisabay at mag-adjust sa tamang oras. At kung susundan pa natin ang direksyong ito, may isa pang tahimik na epekto. Ang pagbabago sa pagtingin ng mundo sa risk. Dati, focus ay kung paano kumita. Mas mabilis, mas mura. Pero ngayon, mas mahalaga kung saan mas sigurado, mas stable, at mas kaunti ang chance na maipit. Dahil dito, maraming bansa at kumpanya ang natuto. Hindi sapat na efficient lang. Kailangan matibay din ang sistema. Kaya sa susunod na mga taon, mas pipiliin ang hindi pinakamura, pero mas ligtas, mas maingat na ruta, mas may backup. At sa ganitong paraan, unti-unting nagbabago ang sistema. Hindi biglaan, pero tuloy-tuloy. At kapag nasanay ang mundo dito, maaaring hindi na bumalik sa dati.